Facebook page ng isang OLE agent. Panay-panay na naman ng pagpupusa at pamamahiya ng mga nagkaroon ng utang na hindi nakapagbayad at mayroong mga pagbabanta. O alamin natin kung ano ang Facebook page ng OLE agent na ito at tulungan natin na i-report. Pero bago ang lahat ay maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito ay malaking tulong po lalo na sa aking channel ang inyong simpleng pag-like lamang. At malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga usapang online lending apps ay pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online loan apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng mga payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin dito sa mga online loan apps sa paglabag sa kanilang mga unfair debt collection practices. At hindi rin po ako abogado, isa lamang po ako simpleng tao, nagbibigay lamang po ng mga payo kung ano yung dapat gawin at kung paano kayo magrereklamo dito sa mga ahensya ng gobyerno na sumasaklaw sa mga paglabag ng mga abusadong online lending apps. At paalaala, hindi rin po ako nanghihikayat at nangungonsinti huwag magbayad ng utang. Okay? Inawin ko lang po. Okay, ito po yung Facebook page na nakita ko na medyo nagba-viral ngayon sa all victims community. Pero lilinawin ko hindi rin po niya binabanggit kung anong online lending app siya nagtatrabaho. Ito po ay papakita ko lang sa inyo para tulungan natin i-report itong kanyang Facebook pages at alamin natin kung ano yung klase ng pamamahiya through their posting doon sa mga hindi nagbayad ng utang. Okay, ito po yung pangalan niya, John Cruz. Okay, nakadami account halata mo naman kasi wala siya masyadong picture. Ang tanging picture lang na pinapakita niya sa kanyang Facebook page ay yung mga nagkaroon ng utang at hindi nakapagbayad. Tandaan ninyo, hindi po yan tamang proseso ng paniningil kapag po kayo ay nagkakaroon ng tawag ng mga overdue na hindi nyo nababayar. Tapos gagawin sa inyo ganito. Meron pang sinabi yung Facebook page, sabi nung John Cruz na ito, calling for pangalan. Takpan natin. This post is not intended to bully or shame, but to call her attention to settle the money that they borrow. According to the agreement and terms we both accepted, I have his consent to share this information in social media. If she failed to make the payment, it will remove this post once the payment is settled. Lilinawin ko, lalaki yung nasa picture na yan. Pati yung ID niya, lalaki po yan. Kaya makahalata mo na copy-paste po yung ginagamit niya na pamamahiya doon sa captions na ginagawa niya. Pero tandaan nyo, kahit kayo ay may consent o pumayag kayo sa agreement na kapag hindi kayo nakapagbayad ng utang, ay ipopost kayo at ipapalathala sa mga social media ang inyong mga informasyon. Tandaan ninyo, ayon sa isang abogado na nabasa ko sa kanyang post, na kahit dyan ay may agreement at may consent, as long as may nilalabag kayo doon sa karapatan ng tao at saka doon sa mga informasyon na hindi dapat nilalabas sa publiko, ay lalabag pa rin kayo sa Data Privacy Act at lalabag pa rin kayo sa public shaming o sa debt shaming. Okay? Hindi porket mayroon kayo kasunduan, pabor na kagad sa inyong batas. Mali yun. Maling paniniwala ng mga nagpapautang yan. Okay? Lamang pa rin po. Although may kasalanan din naman yung mga nangungutang hindi nakakapagbayad. Pero isang tabi natin yun. Tignan natin yung dahilan kung bakit hindi nakapagbayad agad yung nagkaroon ng utang. Maraming dahilan. Pwedeng may trabaho, naging good payer siya, in good pay siya, in the first, tapos nawalan ng trabaho, hindi na nakapagbayad, tama bang ipahiya? Yun ang po yung tinutukoy ko ron at pinupunto ko. Nagkaroon ng sakit ang isa sa kamag-anak o pamilya niya, kailangan ng malaking pera at kailangan gastusan at mas kailangan unahin yung magastos doon sa kamag-anak na yun. Ulitin ko hindi ko kinakampihan yung mga hindi nagbabayad ng utang. Ang sinasabi ko lang, itignan nyo muna yung dahilan kung bakit hindi nakakapagbayad. Maaari nagkaroon talaga ng problema. Hindi ko kinakampihan yung mga pa-victim ng mga all-in-one victims dyan, At ito lang kasi, yung John Cruz na to, ang daming pinost, hindi raw siya intended to bully or mamahiya ng kahit sino. Pero tingnan nyo yung isa pang post niya. Papakita ko sa inyo. Yung sa baba. Ano na balita sa inutang mo? Hindi ka marunong tumupad sa usapan. Masyado kang matigas. Ni piso wala kang hinulog. Talagang pinanindigan mo, katigasan mo ngayon. Hindi ka na nagre-reply. Sobrang tagal na ng utang mo. Puro pasensya binigay ko sa iyo. Ngayong sisil ka na, wala ka na reply. Maghihimas rehas ka, literal. Sino makakapagturo sa akin ito
kung saan nakatira, may GCash sa akin, dadalain ko lang nang wala nang mautangan pa. Di ba? Medyo merong, ano yan, yung uso ngayon, yung just fixation, di ba? Medyo merong pananalita na hindi maganda at uulitin ko. Tandaan nyo, kung merong nakakairita, nakakadismaya, may pamamahiya doon sa mga words, ang just fixation ng kaso rito. Ngayon, papapayo ko sa inyo, kung kayo ang yung mga biktima nitong si John Cruz, I will suggest at I will advise to you na i-screenshot nyo yan. Nandyan yung ID ninyo, nandyan, natatakpan ko lang, hindi ko papakita kasi lalabag din ako sa data privacy dahil naka-ID to naka-post yung kanyang ID information niya na pang personal po yan, hindi ko pwede ipalaganap dito. Pwede nyo hanapin yung link, lalagay ko sa description yung pangalan ng agent para madali nyo mahanap at report natin, okay? Itong mga ganitong klase ng mga modus, hindi lang mga OLA gumagawa ngayon yan. Pati yung mga nagpapautang ng personal dyan sa mga Facebook pages, ginagawa po yan. Hindi po karapatan yan at hindi yan po yan maayos sa paniningil. Tandaan ninyo ha, may tamang proseso lahat. Ngayon, kung gusto nyo singilin yung tao, may address naman po kayo, may ID naman po kayo, patunayan ninyo at puntahan nyo doon sa bahay, singilin nyo, may karapatan naman po kayo sumingil. Kahit hindi po kayo tiga-barangay niyan, karapatan nyo maningil, dahil nagkaroon kayo ng usapan at may agreement naman pala kayo na sinasabi nyong katibayan. O di singilin nyo, puntahan nyo sa bahay. Di ba? Kasi ipahiya nyo. Kasi pag kayo nabalikan, dito gamit ang cyber libel at yung data privacy act, mas malaki maging problema yun. Naalala nyo yung teacher o yung nakaraan na guro na nakasuhan ng cyber libel dahil naningil ng utang, ipinost, hindi nakapagbayad, ayun, nabaligtad. Tandaan nyo, may batas din naman para sa mga naniningil at sa mga nagpapautang. May batas din naman para doon sa mga nagkakautang. Ulitin ko, kung in good faith at in good payer naman po, yung tao is hindi mo masasabing istapa. Kung nasa simula nakakapagbayad siya, nagkaroon lang talaga ng problema, di ba? Yun lang naman po yung pinapoint out ko. Hindi naman, pero kung sa simula pa lang, hindi na siya nagbabayad, alam nyo na ibig sabihin nun. Patunayan nyo na talagang may ginawa siyang pangloloko sa simula pa lang para mapakasuhan nyo ng estapa yung nangungutang na hindi nagbayad. Tandaan nyo po, ganun ang proseso nun. And then, i-report natin. Turuan ko kayo i-report ulit. Ito, punta po kayo dito kay John Cruz. Meron 3 tuldok sa itaas. Ayan. Pindutin nyo po yan. I-report natin sa Meta. Report profile. Tapos, itong report, what do you want to report? Something about this profile. Then, report. Piliin nyo po yung bullying, harassment, and abuse. And then, how is it bullying, harassment, or abuse? Bullying or harassment. Tapos ito, being harassed, I don't know them dahil di ko naman talaga sila kilala. Tapos report, then submit, and then next, and then done. Ganun lang po kasimple ang pagre-report sa Facebook Meta. Okay? Pero hindi naman agad-agad yan. Kailangan kasi yan ng mass reporting para matanggal yung Facebook page niya. Pero ulitin ko, mas maganda, screenshot nyo muna, then mag-file kayo ng complaint ng cyber libel sa mga ahensya ng gobyerno, the NBI, the PNP, at ang PAOK. Okay, doon po kayo pupunta at dumulog para maireklamo nyo itong Facebook page na nagpo-post at namamahiya ng mga hindi nakapagbayad ng utang. Either that is an online needing apps na agent. Sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako na pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat sa ulitin.